Ayaw daw payagang bumukod. Kaya ang ending, itong mag-asawang sina George at Martha ay nakikitira pa rin daw sa mga magulang nitong si babae, si Martha. Wala naman daw problema itong si George sa kanyang mga in-laws, pero gusto naman daw niya kasing maramdaman na siya yung tumatayong padre de familia ng kanyang sariling pamilya. Okay? Ang dagdag pa nga nitong si George, medyo ramdam niya rin na magulo sa bahay ang kanyang asawang si Martha. Hindi marunong mag-ayos? Ganun ba yan? Linawin natin yan. Mula dito kay George ng Manila, 30 years old. Magandang tanghali sa George. Magandang tanghali po, Sir Poy. Sabi mo kanina, maayos naman ang pakikitungo ba sa'yo ng in-laws mo? Opo, naman po. Hindi, Ayos naman po yung hindi ka naman pinakikialaman sa mga desisyon pagdating sa pamilya mo? di naman po. Pero minsan lang po, nangyaylan po sila kapag may nag-aaway po kami, ganun po. Nangyaylan po sila. Nangingialam. Sa anong banda ba? Baka naman pinipigilan lang kayo. Iba kasi yung iba yung nakikialam na sa pag-aaway. Doon sa inaawat lang kayo at pinapaalalahan na mag-usap kayo ng maayos, ng kalmado. Ganun nga po. Nag-uusap naman kami ng maayos. Kaso nga lang, minsan pagka gusto lang kami mag-usap ng kami lang. Ganun. Ayun. So, pinapaalalahanan lang. Hindi kayo yung pinakikialaman ng gusto. Tama? Ganun po. Okay. Ito bang tirahan na tinutuluyan ninyo ay may sapat na spasyo naman para sa pamilya nyo? Sabi mo meron ka ng pamilya. Ilan na ba ang anak ninyo ni Martha? Wala kaming wala po kaming anak. Wala pa lang pala. Ano no? Kasal lang po kami sa mayor. Ganun. Ayun, kasal. So, feeling mo ay kaya mo nang bumukod kayo ni Martha para saan? Gusto ko lang po maranasan na maging happy. Ganun. Maging independent. Ganun po. Sandali. George, pakiayos mo nga yung linya mo. Mukhang gumalaw ka, medyo lumalabo yung usapan natin. Okay. Meron kang trabaho at itong si Martha meron ding hanap buhay. May napagkukunan ng kwarta. Ganun po. Meron naman. Opo. Sa mall po ako nagtatrabaho. Grocery store po. At si Martha? Sa rin po siya. Sa mall po siya. Ganyan. Pero hindi mo ba nakikita na dahil nga sa nakikituloy kayo, kahit papaano ay nakikishare kayo sa mga gastusin? Hindi sa inyo yung lahat. Bahay ba talaga nila yan o nangungupahan lamang din sila? Bahay po ng magulang ni Mark po. Yun. Di ba? Wala kayong uupahan pero nakikihati naman syempre kayo sa kuryente, sa mga bibilin na mga pagkain. Baka pwede yung ganun. Ganun niya. Nag-share naman kami sa mga bills. Sa mga... Oo. Pero alam mo, hindi kita masisisi kung gugustuhin mo man na makakilos ng mas maluwag pa dyan. Kahit pa nga sabi mo, hindi naman problema ang iyong mga in-laws. Meron ka kasing concern din na sinasabi dito na nararamdaman mo na magulo sa bahay itong si Martha. Disorganized ba siya sa mga gamit niya? Meron ba siyang taga-ayos, may tagaligpit na mga pinaggamitan, ganun ba? Ganun po. Malagi po siyang makalat, ganun. Kaya parang nagbuhod para matuto siya. So isa yun sa mga dahilan. Para kasing umaasa lang kasi siya sa magulang niya, mga ganun. Paglinis, mga ganun. Kaya gusto kong maging independent kami dalawa. Para pagka nagpapalintaan, pero itong mga concern mo kay sa asawa mo na si Martha, ano naman ba, nasabi mo na sa kanya, nabanggit mo sa kanya na alam mo medyo makalat ka, siguro mag-asawa na tayo, dapat mas responsable na sa pagliligpit ng mga pinagbihisan, ng mga pinagkanan, ano pa ba mga pinagka dyan, pinagbalatan ng prutas na kinain, yung ganyan. nasabihan ko na siya ng ganun, kaso
sabi niya pagod lang daw siya sa trabaho. Pero di naman yun, rason yun eh. Kasal na kami kaya dapat sila maging masipag siya. Wala kami ng bahay kaya. Pero gusto namin magrenta kasi gusto namin maging independent din dalawa. Nangingailan ko yung parents niya na ayaw kaming aalisin dun sa bahay nila. Bakit daw? Baka hindi daw po namin kaya. Pero feeling ko naman po kaya naman po namin dalawa. Ayan, sa bagay, alam mo, lehitimo rin naman, maayos din naman yung concern ng mga magulang nitong si Martha. Oo, kahit pa nga sabihin natin na medyo kailangan maghigpit talaga ng sinturon sa mga panahon ngayon dahil sa mga gastusin. Pero papaano nga kayo matututo? Gusto ko rin naman yung concern mo na papaano kayo matututo na tumayo sa sarili nyo mga paa kung hindi nyo rin susubukan. Sana yun yung ipinaliwanag mo sa mga magulang niya. Baka pwede subukan lang namin. 'Di ba? At kung sakaling di talaga kayanin, kapusin kami sa budget, hindi lang naman budget ang usapan dito, yung isa't isa na katulad niyan, yung pag-aayos ng sarili mong bahay nang wala na si nanay, si tatay na magliligpit after you sa mga kalat mo. Matututo ba o hindi itong si Martha? Tsaka kayo babalik. Kapag ka ganun, hindi ba? Kung hindi kakayanin. Naipaliwanag mo ba yan? Napaliwanag ko naman po. Kaso, ganun nga po yung sinabi po nila na di namin kain dalawa. Kasi nila na kaya naman namin na pwede naman kami bumalik dun kapag di namin kaya. Kumbaga sa boxing, bago ka mag-professional, baka pwedeng makasparing muna. Kakayanin ko kaya yung mga suntok ng kasparing ko. 'Di ba? Kapag hindi pala, babalik na lang ako. Ayoko na mag-boxing. Magda-darts na lang ako. 'Di ba? Ganyan 'yun eh. Ito meron tayong mga kausap, 54 years old mula sa Quezon City, si Kuya Jose. Magandang tanghali po sa inyo, Kuya Jose. Magandang tanghali po. Ano ba mapapayo nyo dito sa nakababata nating kapatid na si George na gusto nang humiwalay sa kanyang mga magulang, sa mga magulang ng kanyang asawa, para raw maging independent silang mag-asawa? Ayun, siguro po, mag-usap muna silang mag-asawa kung kaya naman nilang bumukod kasi baka magka-problema naman sila pag bigla-bigla silang yung tawag dito, yung bilang desisyon ba magbubukod tapos baka hindi sila maka-survive sa mga gastusin. Oo, pa sila ng bahay. Tapos may bilyon sa kuryente, sa tubig. May chismosa pang kapitbahay. Yan, may mga marites pang magiging kapitbahay yan. Kaya nyo ba yun? Yun nga, baka hindi nila kayanin yung sa pressure pa lang ng mga marites. But then again, sabi ko nga kanina, hindi mo malalaman kung hindi mo susubukan. Diba? Ayun. Pwede rin naman, nasa tamang pagpapaliwanagan. Basta, ang mahalaga, maraming salamat ha, Kuya Jose, sa payo mong yan. Bilang paalaala ng isa sa nakakatanda nga po sa atin, Ayan, narinig mo ba yun, George? Narinig ko po. Bukod dyan, di ba may mga panibagong pakikisama na naman. Baka nag-aalala lang rin nga naman yung mga magulang ni Martha na nalayo pa kayo. At least dito, nakikita-kita namin kayong dalawa. Sigurado, iingatan namin kayo. Pero kapag bumukod kayo, ibang mga tao na naman na nasa paligid ninyo doon. But then again, sabi ko nga, kung gustong subukan, alam mo yung mga pusa, minsan kapag hindi mo, pagka gustong lumayas ng pusa, lalayas talaga eh. Di ba? Kahit na inaalagaan mo, kahit pinapakain mo araw-araw, yung mga aso, kapag ka gustong umalis na sa puder mo, aalis na talaga yan. 'Di ba may mga ganun eh. Lalo pa ang tao. Hindi naman dahil sa hindi ka na gusto, it's just that may iba silang gustong puntahan, may iba silang gustong gawin. 'Di ba? Kaya sana George, upuan nyo ng sabay. Pero dapat dito, maging kakampi mo muna yung misis mo, yung kasama mo na bubukod. Okay? Dapat iisa muna ang sinasabi ninyong dalawa bago nyo kausapin ng maayos yung mga magulang ninyo. Magpapasalamat kayo doon sa kanilang suporta, sa kanilang concern, pero paliwanag nyo na gusto lang po namin subukan na bumukod. Hayaan nyo po at makikinig pa rin naman kami sa inyong mga payo.
Okay? Kasi para hindi rin tayo maano no, ma-misinterpret ng mga taong gusto lang naman at hangad yung matulungan tayo at mapaigit ang buhay mag-asawa natin. Pero ano bang sabi dito ni Martha sa pagbukod nga ninyo? Ayaw niya rin. Pinagpaplano na rin po namin. Kaso ay talaga na magulang niya. Hindi, labas yung mga magulang. Anong sabi ni Martha? Gusto niya rin naman Pwede. po. Oh, yun ang ilaban ninyo kasi yun yung desisyon ninyong mag-asawa. Oh, basta siguraduhin nyo hanggat maaari, walang samaan ng loob. Pero alam ko sa una, magkakaroon niya ng tampo kasi lumalabas na parang hindi kayo nakinig. Pero maganda rito, yung challenge na yan ay ipakita nyo doon sa mga magulang ni Martha at sa pangalawang magulang mo na rin na ito po kinakaya po namin. 'Di ba? Na hindi naman po namin kayo niyayabangan. Oo, sinusubukan po namin ito not out of pride pero ito po ay sinusubukan namin dahil gusto namin maging independent. Mas maging handa kami bilang mag-asawa sa kinabukasan. Yun yung ipaliwanag nyo. Okay? Opo. Oo. Na, Hindi naman po kasi lahat ng oras nandiyan po yung magulang. Tatanda rin. Kaya bumukod talaga. Yeah, ipaunawa mo sa kanya na ready ka sa mga responsibilidad. Hindi mo naman inaako lahat ng responsibilidad pero gusto mo as early as now sa inyong pag-aasawa ay meron na kayong mga niyayakap na responsibilidad sa isa't isa. Oh, hindi natin ibig sabihin na hindi natin sila kailangan. It's just that nire-respeto natin sila pero hindi meron na rin po kaming sariling pamilya. Gusto ko pong kami na to ng anak ninyo. Magtiwala po kayo sa amin. Ganyan dapat ang pagpapaliwanag ha. George. Opo. Okay, meron ka bang gustong sabihin para sa mga biyanan mo? Para mapayagan na nga kayo na bumukod at alalayan na lamang kayo from afar. Sige, sabihin mo na. Ay na sana po payagan na po kami magbukod dalawa ni Tita kasi hindi namin na-experience ng dalawa na kung paano kami magsama yung gano'n masaya. Yun. Ayun lang po. Yun, mahal mo naman ang mga in-laws mo. Alam mo, kumawait naman po silang lahat. Oh, layo ng sagot mahal mo ba? Mababait naman po sila, mababait. Pero mahal mo. Mahal. Ha? Mahal yun, sir. Mahal sabay tawa. Ikaw talaga, George, may hindi ka sinasabi, ha? Pero dun sa asawa mo naman, si Martha, mahal na mahal mo naman. O, dapat maging kakampi mo muna siya. Ayan, sa pakikipag-usap nyo dito sa mga magulang niya naman. Okay, maraming salamat sa iyo, George. At sige, good luck sa inyo ni Martha.